Comment siya doon sa ang trabaho ng mga Filipino sa France at Monaco. So, hi guys! Hello everyone! Welcome to my channel and welcome to Monaco. So medyo matagal-tagal po tayong hindi nakapag-vlog sa ating YouTube channel. So ngayon ay magbabalik po tayo para sa ating Q&A vlog. So sasagot po tayo ng mga tanong. So medyo matagal-tagal na po itong hindi ako nakapag-check ng dito, ng question. So bali tatlong tanong ngayon. Mula kay Mercy Wada. Mercy Wada, nag-comment siya doon sa ang trabaho ng mga Filipino sa France at Monaco. So Mercy Wada, ang kanyang tanong, ate, may age limit po ba dyan? Dito, hi Mercy, shoutout sa iyo. Maraming salamat sa pagpanood mo ng aking video at pag-iwan mo ng comment sa aking YouTube. And yun nga, dito walang age limit po as long as kaya mong magtrabaho. Nakakapagtrabaho po dito. So wala po ditong na di kagaya sa atin na may age limit yung ganito ganon. So pero depende din po sa mga amo. Kung nani, syempre pag nani ang papasukan mo, syempre kung kaya mo pang maghabol-habol ng mga bata, kasi syempre mga bata makukulit, no? Kung kaya mo naman, depende po sa kakayahan ng iyong katawan. So as long as kaya mo, pwede naman. And then mula kay Romeo Linasan 2231. Romeo Linasan 2231. Hi ma'am, pwede po bang magtanong ano po mga requirements para makapag-apply po sa Monaco? Kahit cleaner po, full-time or part-timer, kailangan po ba ng college graduate? Hi Romeo Linasan, shoutout sa iyo. Thank you. 7 days ago na po yung kanyang comment. Pasensya na, ngayon ako nakagawa ng and medyo pasilip-silip po. Dahil nasa page po kasi ako sa aking doon po ako nag-upload ng mga videos. Okay, ang sabi niya, ayun nga, kung may requirements ba, ano bang kailangan, kung kailangan bang college graduate. Hi Romeo, once na nandito ka na at kaya mo ang trabaho, hindi po kailangan ng college graduate kahit anong natapos mo sa Pinas o kahit hindi ka nakatapos, as long as kaya mo yung trabaho at magkasundo kayo ng amo, ay wala pong problema. Ang requirements is marunong ka sa mga dapat marunong ka sa cleaner, sa paglilinis, marunong ka sa lahat ng pamamaraan ng paglinis. Kung kaya mo mag-drive at may driver's license ka at pwede yung driver's license dito sa Monaco, pwede po yun. And dito naman kay Croatia 2023 1. 10 days ago na rin po. Ang kanyang tanong is, hi po Ate Hana, pwede po kayang magpatulong sa'yo? Andito po ako sa Croatia. Hindi pa to tanong. Balak ko pong lumipat dyan. Baka may marirecommend po kayong employer sa akin. Thank you po. Hi Croatia 2023-1. Salamat sa iyong pag-iwan ng comment 10 days ago. Ang payo ko sa iyo, kung ikaw ay nasa Croatia at okay pa ang iyong papeles at okay naman ang iyong trabaho at ikaw ay may residence na dyan, mas maiging ayusin mo muna at once na na-okay na yung iyong papeles dyan, okay na yung iyong anong tawag dyan, dito kasi sa amin is carte de séjour. Once na okay na dyan at medyo allowed ka nang magstay ng longer time pa, doon mo na siguro aayusin yung pagtawid mo dito dahil sa ngayon ay medyo mahirap na ang pagtawid-tawid ngayon. At marami tayong mga kababayan na tumawid pagdating dito ay hindi na ayos yung kanilang papel dahil hindi pa long term ang tawag nun yung mga anak kababayan natin galing ng Poland. So ang mangyari kasi is swertihan na lang talaga pagdating mo dito kung pwede na lang ituloy yung iyong visa,
pagdating dito kasi may mga amo kasi once na 'di ba Schengen visa, meron kayong meron kayong permit na nakatira kayo diyan at pag kayo nakatawid dito, pag willing yung amo na i-continue, ita-transfer dito, swertihan lang po yun. So, paswertihan lang po talaga. Yung iba, naswertihan na nakatagpo sila ng amo na kinontinue yung na pinatransfer nila. So, kung ako sa'yo, kung may pagkakataon na maayos mo, na magkaroon ka ng long-term stay visa dyan, ayusin mo muna bago ka tumawid. Dahil huwag kang magpapaniwala kaagad na mas maiging doon sa France or Monaco kasi mas malaki ang sweldo. Kasi hindi kita dinidiscourage. Dapat bago ka tumawid ay handa ka sa lahat. May pera ka, may kilala ka, may matutuluyan ka. Kasi pagdating mo dito, maaring dyan, magkano lang ang sweldo mo kumpara dito. Pero yung cost of living nyo naman dyan is mura kumpara dito. Yung bahay nyo dyan is mura kumpara dito. Dahil ang bahay dito, sa mga nagtatrabaho sa Monaco, mostly nakatira sila sa Beausoleil, France, which is malapit lang, walking distance lang, o kaya sa Nice, France, or Menton, France. So, Nice, from Monaco to Nice, sasakay ng train o kaya bus. And Monaco to Menton, sasakay ng train o kaya bus. Ito, sasabihin ko sa'yo, ang bahay dito, yung mga kaibigan ko nakikishare lang sila, nasa 300 to 350 euro, yun ay nakikishare lang, bed spacer lang yun, may mga kasakasama ka. Pero kung gusto mo ng sarili mong kwarto, nasa 700 to 750 euro. So pagpalagay natin, oo, malaki ang sweldo mo dito, pero yun, bahay pa lang yun na yung iyong matitirhan. Ako sa awa ng Diyos is provided naman kasi yun dahil iba yung aming nagiging kontrata ng mga amo ko nung hinire nila ako from Singapore. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, hindi mo alam kung saan ako galing, ako ay direct hired ng aking mga amo mula Singapore. Kaya maayos lahat yung aking pagpasok dito. So, yun lang, sabi ko, kung bago ka tatalon or bago mo isiping tumawid dito, pag-isipan mong maigi. It's either maayos yung iyong mga papeles pagdating dito or matatagalan bago pero maayos naman kayong maayos naman makakapagtrabaho as long as hindi kayo gagawa ng hindi maganda dito, walang problema naman. So makakapagtrabaho naman, yun nga lang, hindi kayo pag hindi maayos ang papeles ay hindi makakauwi sa atin. Although makakauwi naman sa atin pero hindi na makakabalik. So ganoon lang. So kung okay yung trabaho diyan, okay yung iyong papeles diyan, lahat-lahat, antayin mo na magkaroon ka ng long-term visa bago mo i-try na tumawid dito. Or i-try mo munang magbakasyon dito and then pakiramdaman mo or mag-leave ka, try mo bakasyon dito, and bago ka pupunta dito, kung gusto mo magtrabaho dito, mag-search ka muna ng mga trabaho, kung makakahanap ka ng trabaho at kung may mga kakilala kang mairekomendahan, kaya kang rekomendahan ng trabaho ayon doon sa experience mo. Ulitin ko, wag basta-basta magpapaniwala na tatawid kasi mas malaki ang Isipin yung maigi, malaki ang sweldo dito, malaki ang cost of living dito, mataas ang upa ng bahay dito. Ikumpara dyan sa Croatia, Malta, Poland. Pero yun nga lang, kung desidido ka na talagang tumawid is kailangan mo talaga munang mag-ipon. Mag-ipon ka para pagdating mo dito, may makakuha ka ng tirahan, magbabayad ka, and habang naghahanap ka ng trabaho ay mayroon kang panggastos. Mayroon kang madudukot. Sa trabaho naman, pag nandito na kahit paano,
madali na lang yun. Basta marunong kang makisama, makipagtanong-tanong. Yung unahin mong punta, simbahan, Pinoy store, kung saan maraming mga Pinoy. Tagalog, simbahan sa Tagalog, para maraming mga Pinoy. So, yun lang.